18,000 bahay naman ang nasira sa Oriental Mindoro kung saan huling naglandfall ang bagyong Nona. Saksi si Ian Cruz. Hindi lang ulang nagpabaha ng hanggang lampas tao sa bayan ng Bako ang dala ng bagyong Nona sa Oriental Mindoro, kundi hanging nagpataob ng mga nakalapag na eroplano, bumunot ng mga puno at sumira sa mga establishmento at mga bahay. Sa mismong bayan kung saan naglandfall ang bagyo, ganito ang itsura ng pinsala. Maraming bahay sa Pinamalayan na nagsisilbing proteksyon sa galit ng kalikasan, pinadapa at hindi na masisilungan. Umaabot sa higit 18,000 ang mga napinsalang bahay sa buong Oriental Mindoro. Pero dito sa Pinamalayan, nasa kulang 15,000 ang bahay na nawasak ng bagyong Nona. Nasa Pinamalayan din ang 3 sa 7 namatay sa probinsya, kabilang na ang 2 taong anak ng pamilya Opina. Kasagsagan daw ng bagyo, natuklap ang bubong ng Kamalig kung saan sila nagkubli. Sinundan ito ng pagbigay ng pader na bumagsak sa pamilya at ikinasawi ng 2 taong gulang na bata. Anak, kung nasan ka man, alam kong kasama mo na ang Panginoon. Mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal kita. Ang isa pang biktima na si Rogie Adoyo, 7 taong gulang, napawalay sa kanyang ina habang tumatawid sila sa sapa sa kasagsagan ng bagyo kaya nalunod. Nagpilit pa akong umano po sa tabi. Ay ngayon po, nakahawak na po ako sa saging. Tinignan ko po siya. Tinapakaba ko po. Talagang wala na po. Hindi ko na po maano. Lubog na po siya sa tubig. Sa bayan ng Pola naman, maraming puno ang nabuwal. Pati mga eskwelahan gaya nito, hindi nakaligtas. Isang gabaldong building po yung masira. May 2 pa po kaming building na bagsakan ng malalaking puno ng kahoy. Mahigit 100,000 tao ang nananatili sa evacuation centers. Tuloy-tuloy naman ang relief operation. Marami pa raw ang pangangailangan. Ang kailangan po nila ay di mga kagamitan sa bahay gaya ng mga plywood, mga yero, kahoy, pako, para kahit pansamantala maitindig yung mga bahay nila. Nasira rin ang mga plantasyon ng saging, lanzones at rambutan tulad sa bayan ng Bansud. Nasa 200 milyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Sa probinsya ng Quezon, isang AUV ang natabunan sa Infanta. Patay ang isa sa 4 na sundalong sakay nito, 3 pang sugatan. Itinakbo naman sa Quezon Medical Center sa siyudad ng Lucena ang 3 sa 8 survivor ng lumubog na cargo ship malapit sa Burias Island sa Masbate. 3 araw silang nagpalutang-lutang sa dagat bago nasagip. Isang kasama nila ang patay at 2 ang hinahanap pa. Yung bangka namin na malaki, di kakayanin yung ang lakas ng hangin. Kaya parang nagatagilid ang bangka. Kabi-kabila naman ang mga nagtumbahang poste ng kuryente sa probinsya ng Albay. Kaya 3 araw nang nagtitiis sa brownout ang mga residente. Maging sa probinsya ng Sorsogon, marami pa ring lugar ang walang kuryente at cellphone signal, tulad sa bayan ng Santa Magdalena. Sa ilang nawasak na bahay naman sa bayan ng Bulan, bakas na lamang ng pagunita ng Pasko ang natira. Ginawa ito ng dalaga ko para masaya naman ang Pasko namin. Pero sa ngayon, paano na ito? Malungkot ang Pasko namin. Pero pinatunayan ng marami na ang diwa ng Pasko ay nasa puso talaga ng tao. Sa gitna ng sinapit, tuloy ang simbang gabi rito. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.